Kung meron lang kayong hinahanap na totoo, tangible, at talagang maaasahan, ang Diyos. Naghanap tayo ng katotohanan minsan sa ibang tao. Naghanap tayo ng mga tangible na magiging security natin sa mga bagay-bagay. Naghanap tayo ng bagay na makakaroon tayo ng safety at kasiyahan minsan sa ibang tao. Ang tao nawawala. Maging ang relasyon natin dito sa lupa nawawala. Ang circumstansya pabago-bago. Pero alam nyo, ang nananatili talaga yung kalooban ng Diyos. Kaya mawala na ang langit at lupa, pero ang salita niya hindi magkakabulan. Umasa tayo sa Diyos. Maging ito'y sa trabaho, maging ito'y tulong ng tao, o mga circumstansya inaasahan natin magiging pabor sa atin. Huwag kayong umasa dyan. Continue to trust sa hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, sa magitan ng iyong banal na Espiritu at sa magitan ng iyong salita. Teach us, Lord God, how to live. Patnubayan niyo kami, hubugin niyo kami. Pataasin niyo ang antas ng aming pananampalataya sa inyo lamang at wala na sa iba. Kaya naman, Panginoon, sa pagkakataong ito, let your word, Lord God, illuminate our hearts and mind and touch our hearts and our lives in the name of Jesus. Amen. Sige po tayo, may mga kapuna. Sige, basahin naman nga natin yung verse na to. No? Alam niyo siguro yung take up the cross. Take up the cross. Kaya ako kayo mahilig sa mga pangako na kaginhawaan, no? Minsan may mga tao kasing gusto nilang marinig, gusto lang nilang marinig. Pero when it comes to trials, when it comes to testing, umiiwas sila. When it comes to kabanalan, ayaw nila. Gusto lang nila kapatawaran, pagpapala. Kaya yung mga mega church nun sa US, yun ang tinuturo, hindi nagtuturo ng mga pagkakasala at kasalanan at resulta ng kasalanan. At gayon, sinet aside na nga nila impyerno eh. May mga church na gano'n, sinet aside na nila ang impyerno. Wala lang impyerno. Kasi nga, ayaw nila marinig ng mga bagay na yan. But don't you know that God is not only love? Hindi lang siya pag-ibig, puro pagpapala, puro grasya. Totoo naman. Pero on the other side of His Word, mayroong mga curses. Why? Because God is judge. Takot silang ituro na ang Diyos ay may paghuhusga. Huwag natin tanggalin ang isa sa pinakamahalaga na karakteristik ng Diyos na nag-establish sa kanyang kaharian. Hindi lamang pag-ibig. Siya ay judge. Totoo na lahat ay patatawarin, pero hindi lahat ililigtas. Sige, basahin muna natin ha. So sa Matthew 16:21 to 26. From that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that He must be killed and on the third day be raised to life. Doon nga sa 22 kayo, sige.
Then 23, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have the mind in the concerns of God, but merely human concern." By the way, maaaring ito ay Satan na talagang spirito ni Satan na in-inspire siya, or Satan na word na kapag sinabing Satan, opposition. O ikaw, nag-oppose sa akin, dito ka sa likod. Because the word Satan is adversary. Laging nag-oppose. So either that meaning, pareho din, ayaw ng Diyos na siya ay pinaalis siya sa plano ng Diyos. Huwag ka nga sumaba, hindi na kalooban ng Diyos. Ikaw, iniisip mo lang sarili mo. Okay. So, okay, 24. Kayo. Okay. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Kayo. Hanggang 26 lang, ano? Okay. Ito, nilahat na niya rin talaga yung purpose ni Jesus Christ. Ito mga disciple na to, isa sa mga dahilan kung bakit sumusunod, hoping sila na si Jesus Christ talaga magiging hari na literal sa Israel, physically. And they have their own agenda na sila ay magiging ministro, magiging opisyales ng kaharian ni Jesus. Pero dito, namangha sila. Yung pala at the end, sabi niya, alam nyo, ako ay papatayin. Huhulihin ako ng mga pinuno ng Israel, ng mga saserdote, ng mga teachers of the law, mga religious, mga religyoso. At ako'y papatayin. Pero sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Ngayon, si Peter, he has also his own agenda. But lahat sila naman Kasi yung akala nila si Jesus literal na mga hari dito. Pagkat magiging hari siya, but not yet this time. Babalik siya para maging hari talaga. Kaya sinabi ni Jesus kay Peter, "Hoy, hindi maganda yung sinasabi mo. Tumabi ka nga dyan. Dito ka sa likod ko." Ang iniisip nyo lang, mga sarili nyo, mga kamunduhan. Alam ni Jesus yun. At ngayon ito, sinabi niya ng totoo, kung gusto niyo sumunod sa akin, buhatin niyo ang inyong sariling krus. Hindi ito party-party. Hindi para kayo tumanyag. Hindi ito para puro blessings na lang. Hindi ito puro mga grasya na lang. May part kayo na susubukin kayo. So, natauhan sila. Kung gusto niyong sumunod sa akin, magbubuhat din kayo ng sarili niyong krus. Ngayon, kung hinahanap nila pang sarili din sa buhay, lalo kayong mawawalan kasi hindi yan ang totoo. Pero yung binibigay ang kanyang buhay para sa akin, yan ang totoo. Ibibigay sa inyo ng maraming beses. Mga kapatid, ang iglesia ay tinatag para maging halimbawa ng grasya ng Panginoon. Ginagamit kayo ng Panginoon para mapakita na sa kapangyarihan ng Diyos kahit kayo sinusubok, kahit iwanan nyo ang daigdig, kahit nataliktan nyo ang inyong mga kamag-anak-alang-alang sa Kanya. Ito ang pangako niya. Ibabalik niya ito ng maraming beses. Ganyan ang pangako ng Panginoon. Pero kung inuuna nyo yung sarili, may even mga pastors, even mga Christians, gusto lang nila, takot lang sila mapunta sa impyerno, takot lang sila maghirap, takot lang sila subukin. Kaya may mga Kristiyano gusto nilang pakinggan ay puro pagpapala, kaligtasan. Pero pagdating sa pagsubok, recess muna, ayaw nilang pakinggan. Kaya delikado po yung hindi nagtuturo ng pagsubok. Meron talaga yan.
Alam niyo, dito sa daigdig, we become frustrated and sad. Ba't tayo nalulungkot? Kasi may gusto tayo dito sa daigdig na hindi natin makuha. Di ba, nakakalungkot? Tapos kapag binigay sa inyo, iba, ayaw nyo pa rin. Actually, yun yung gusto ng Diyos. Bakit lagi nag-aaway ang mag-asawa? Kasi may hinahanap sila sa kanilang asawa na wala. Yun yung pangarap nila eh. Bakit lagi malungkot ang tao kahit na may trabaho, hindi ba satisfied? Kasi may gusto sila na hindi nila makuha, na pareho lang naman. Huwag niyong hanapin ang gusto niyo. You are opposing the will of God. Hanapin niyo ang kalooban ng Diyos at maging masaya kayo dyan. May kalooban ng Panginoon. Kaya lang tayo namumblema kasi hinahanap niyo yung gusto niyo. Yan talaga ang primary reason bakit kayo nalulungkot, na-prostrate. Ang gusto nyo, ang gusto nyo. Kaya may binibigay sa inyo ang Panginoon, ayaw nyo. Pareho lang naman tayo nakakatulong na mahimbing basta't maganda ang kwarto. Maayos ang kwarto. Di ba, ng electric fan, walang aircon. Pareho lang ang tulog niyan basta't makatulog ka. Baka gusto mo ng aircon, o kaya magandang kama, malambot ang kama. Kaya problemado ka. Ang importante, nakakatulog kayo. Nakapagpahinga kayo. Baka gusto mo ay bagong sasakyan, ayaw mo ng second hand, ayaw mo ng hindi modelo, kaya nalulungkot ka, naiingit ka kasi may bagong sasakyan ng kapitbahay mo, kaya frustrated ka. Eh ano, pareho din na makakarating ng Cubao yan. Frustrated ka kasi may mga bagong modelong cellphone. No? Lahat gagawin mo para makuha mong bagong modelo at malungkot ka dahil di ka nakabili ng bagong model. Kahit pa yung 33A. Ano yung mga luma nun? No? Maganda pa nga yan eh, no? Hindi nahahak. Ang importante, nakakatawag ka at nakatatawagan ka. Kasi ang kalungkutan talaga ng tao dito, tinitignan nila ang daigdig. Hindi yan totoo. Ang totoo, yung meron ka na bigay at biyaya sa iyo ng Panginoon. At dodoblein pa yan kapag natuwa sa iyo ang Diyos. Kung meron na kayo gustong bigyan ng kasiyahan, huwag ang sarili nyo. Hello? Kasi minsan ang iniisip natin, mabigyan kayo ng kasiyahan sa sarili nyo eh. Hindi, bulag lang tayo minsan na may binibigay pala sa atin na mas maganda pa. Siya ang totoo, hindi ang gusto nyo. So, tayo minsan nagiging frustrated kapag tayo hindi natin nakukuha gusto natin. Kaya itong si Peter, ano kaya reaction niya? Medyo napahiya siya, no? Hoy, hindi ko gusto yung sinasabi mo na hindi ako mamatay. Bakit? Nanghihinayang ka dahil hindi ka magiging prime minister? Mamamatay ako, kailangan kong mamatay. And that is the reason why nandito ako. Pero sa 3 araw, ako'y muling bubuhayin. At gayon, dinugtungan niya ito. Kayo, kung susunod kayo sa akin, magbubuhat din kayo ng inyong krus. Wow, hindi pala party-party ang pagsunod sa Panginoon. Merong pagsubok. Because God is judge. Ini-evaluate tayo. God is judge. Siya ng totoo. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig siya, yes. Alam niyo, ang pag-ibig niya na ginawa niya, kahit tayo nagkasala, kasi walang talagang maliligtas, walang mabuti, walang banal. Para lang tayo maligtas, inalay niya si Jesus. Para lahat ng sinasabi sa kautusan, mawala ang curses na dapat sa mga taong nagkakasala. Kaya nga sabi, ang ipapako sa krus ay curse. Si Jesus na ang kinurse para sa atin. And that is the love of God. Pero hindi na wala yung judgment niya. Ginudge pa rin niya ang kasalanan. Ngayon na inaalis nila yung pagiging judge ng Panginoon eh. Judge ang Diyos. Kaya nga ginudge niya si Jesus na ang ginudge niya. Para lahat na lumapit sa Panginoon ay mapatawad sa kasalanan. Para lahat tayo maging banal. Para lahat tayo tanggapin niya.
Pero hindi yan free. Kaya ito sinabi ng Panginoon. Ano? Akala nyo libre? Hindi, no? Magbubuhat din kayo ng sarili nyong krus. Carry your own cross. Kaya minsan, kapag Kristiyano, no, may mga tinatanggal sa inyo na bahagi pa rin ng inyong lumang pagkatao na kung saan ang hinahanap nyo pa rin ang inyong sarili. Kaya may tatanggalin sa atin. Yun yung krus. Yun yung masakit. Yung pinatako. Kung si Jesus ay pinako sa krus, sabi niya, kung papako, mamamatay ako. Darating pa rin ipapako ako sa krus, mamamatay ako. Pero ako'y babangon sa ikatlong araw. Ngayon, kung gusto niyo sumunod sa akin, hindi libre ang kaligtasan. May part kayo na bubuhatin niyo rin ang inyong krus. Carry your own cross if you want to follow me. And that is His lesson. Kaya yung mga ayaw makinig ng mga pagsubok, ayaw makinig ng mga sometimes may mga aalisin. Ang gusto nila, puro dagdag lang ng dagdag eh. Pagpapala, Russia, no? Alisin na natin yung yung impyerno kasi, yan eh, against yan sa karakter ng Diyos, He is love. Yes, He is love. Alisin na natin yung, parang inaalis nila na God is not judge. Kaya may nagtuturo sa inyo na walang impyerno. Mali. I tell you, plainly, mali yun. May impyerno. Because, kung kayo susunod sa Kanya, bakit kailangan magdala ng cross? Kasi it is the way of God to evaluate you, to test you kung kayo karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Kaya minsan binaalis na kaibigan kasi ayaw niya kayo maging chismoso at chismoso. May alis na trabaho kasi ayaw niya kayo mapahamak sa pera. May inaalis sa inyo ng mga bagay na masasakit kasi yun ang nagiging dahilan kung bakit kayo nagiging makamundo. At sinabi ni John, kung iniibig niyo ang daigdig, wala sa inyong pag-ibig ng Diyos. Kung mahal niyo ang mga magulang niyo, kapatid, nagiging sa akin, you are not worthy of me. Carry your own cross and follow me. Because God is judge. Wala sa Bible na mga tinawag ng Diyos, pinagpala ng Diyos na hindi tinest. Magbigay kaya kayo ng tao o men of God na hindi tinesting. Lahat tinest yan. Si Moses, tinanggal ang kanyang pagiging prinsipe. Binababa, naging pastol na lang. Prinsipe naging pastol na lang. Inalis ang kanyang culture as Egyptian. Siya ay nagpastol na lang, pero nung siya ay nawala na, nakalimutan niya na siguro after 40 years, na na-realize niya he is nothing. Kasi nung unang tapang niya, sabi niya, nakipil niya na tinatawag siya ng Panginoon. Kaya sabi niya, kailangan kong iligtas ang Israel. Gagawa siya, gumawa nga, pero na-try timing, hindi pa panahon. So tinulungan niya ang Israel sa kanyang sariling paraan. Pinatay niya yung Ehipto at iniligtas ang inaaping Israel in his own way. Pero yung pala, may nakakita, mali. At sinumbong siya at ipakukulong siya. Sa takot niya, ipakulong siya kahit na siya ay prinsipe dahil siya ay nagkasala. Pinatay niya ang citizen ng Ehipto. Tumakbo siya. And that is the way of God, of hurting him, of disciplining him. At yun ang cross niya. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Mighty. Talagang doon niya nakita na hindi niyo mapangahawakan ang inyong posisyon, ang inyong tao, ang mga tao, ang circumstansya. It's only God. Even David, bago siya maging hari, katakot-takot ang kanyang pagsubok, naging fugitive din siya, pinalaya siya, hinuhuli siya, gusto siyang patayin. Pero at the end, naging hari pa rin siya. Binagsak talaga siya. Israel, alam niyo ba kung ilang araw lamang lalakarin? Kasi ang Panginoon, tinawag sila, no? Gagawing halimbawa. They are the priests of the world dapat. They will become the vessel of His word and His grace and His character.
Kaya sila tinawag. Kaya nga, they are chosen people. Kaya sinabi niya, pagpapalain kayo, pararabihin kayo. Ganda. Ganda. Maraming pangako. Bibigyan ko kayo ng maraming lugar na flowing with milk and honey. Ang gaganda ng pangako. So, siyempre, anong gagawin nila? Susunod. Pero hindi nila alam, they have to go on trial. Hindi nawala talaga. Bakit? 11 days lang from Egypt to Canaan para lakarin yun. Hindi sila pinapunta doon. Pinalihis. Bumaba sila ng southern part at nagtaka sila bakit sarap sila ng dagat papupuntahin. First, there's testing. Sila ba talaga naniwala sa Diyos o hindi? Naniwala na ba sila sa Diyos dahil sa mga pangako? Naniwala ba sila sa Diyos dahil ang gaganda ng mga sinabi sa Bible? Nakaligtaan nila, God is also evaluating us, testing us. At ngayon harap nila ang dagat. Titignan ng Diyos kung gaano sila mananampalataya. Titignan ng Diyos kung hanggang saan sila mga hawakan sa salita ng Diyos. Kaya itong mga Ehipto, no? Akala nila mga naligaw sila at nanginaya mga boboto mga Israel na to. Pero mo, ang Canaan dito sa northern part, nag-southern part sila, ay dapat lang talagang hulihin natin at gawin huling alipin. Hinabol nila ang mga Israel, dala mga sandata, dala ang buong army, dala panguna ng Pharaoh. Kaya itong mga Israel, nung nakikita pa lang, may dumarating ng mga sandatahang lakas sila, wala naman silang sandata no? Nag-iyakan, nagsisihan, tinuro-duro nila si Moses. Nasaan ang pananampalataya nila? For many years, ang daming mga miracles sa Diyos. Nasaan ang pananampalataya nyo? Puro na lang ba healing? Puro na ba blessing? Puro na ba pagpapala? Ngayon, tetest sila ng Panginoon. Ayaw na nila. Sinisisi nila si Moses. Moses, wala bang libingan dito sa Ehipto? Dito mo kami ililibing? Huwag niyong sisihin ang Panginoon kapag may nangyayari sa inyo. God is only testing you. Hanggang saan sasabihin na, Lord, mahal ko kayo. Hanggang awitin lang ba? Dahil nabibless kayo dito sa awitin. Ang ganda ng awitin. Ang gaganda ng mga song leaders. Wow. Ang gaganda nila maghalukay ng mga damdamin. Pero pagdating sa testing, wala na. Hindi na atin. Magsisisihan na. At ganyan nangyari sa Israel. Hindi na wala ang talaga, testing. Kaya sabi ng ni Moses, corner check, Lord, pakita niyo ang inyong kapangyarihan. Sige, pakita mo nga sa kanila na mapahiya sila. Itaas mo ang iyong tuhod. Bubuka ang dagat. Padaanan mo sila ron. So, bubuka ang dagat at yon ang pinaka-major miracle ng Panginoon. Tuwan-tuwa sila. Naging wall ang tubig. Yung patig, di ba katawid? Gaganon-ganon lang. No? Yung mga balyena, hindi makatawid. Kasi wala ng tubig. Malulunod sila. Tapos, kung nakita ng mga Ehipto, wow, nakalakad sila, habulin natin. Hinabol. Pero ang Diyos talaga, plano niya yon para i-test ang bawat isa. Bumalik ang tubig, nalunod. Alam nyo, dahil doon sa miracle na yon, ayan na naman sila, nag-awitan, may song leader, merong mga testimony, lahat na naman, ang saya-saya nila, para party-party na naman sa church. Ang ganda na naging resulta because of the miracle of God. Pero yung pinuntahan nila, walang tubig. Ayun na naman, bumalik na naman sa sisihan. Moises. Buti pa sa Ehipto, yung damdamin nila, nandun pa rin sa material na bagay. Yung isipan nila, binabalik at balikan nila yung mga lumang pagkatao. Moses,
Bakit po kami dinala sa walang tubig? Walang kainuman, walang mabilihan? Talaga ba dito mo kami ililibing? Ay, disisi naman nila si Moses. Why? Kasi wala talaga silang pananampalataya. They are only after the blessing. After lang sila sa blessing. After lang sila sa healing. After lang sila sa pananampalataya. Ay sa pagpapala. Pero sa pagsubok, sa pagsunod sa Panginoon, butata. Mas inuuna ang mga bagay na material kaysa sa bagay sa Panginoon. Nasaan kayo ng prayer meeting? Unti namin. Dahil mas maganda ba ang meeting dito kaysa sa prayer meeting? Dahil ba ito ay spare time nyo lang? Dahil wala namang pasok ang lahat? Dahil ba sa Friday, pagod na kayo? Nakakapagod naman talaga dahil marami tayong ginagawa. Pero alam mo, ang testing ng Panginoon, yung kung kailan ka wala, doon ka mananampalataya. Kung kailan ka napapagod, doon ka magpaporsige sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon talaga. The church built not only for blessing, not only for salvation, but to transform you na alisin ang mga bagay na pinanghahawakan nyo para masatisfy kayo. Satisfy your life with God. Yun ang gusto niya ipakita sa inyo. Hanggang saan nyo sasabihin na mahal nyo siya. Hanggang saan nasasabihin nyo na, Lord, ibibigay ko ang buhay ko. Mahusay lang kapag umaawit. Kapag marami nag-i-encourage. Pero sa actual, wala na. Israelites, yun ang dahilan. Kaya, nainis sa kanila ang Panginoon at hindi talaga sila nagbago. They died on the desert. Alam niyo, nakapasok sa promised land, yung walang bahid ng kamunduhan. Yun nga, yung mga anak-anak nila kasi doon lumaki, doon nakakita, doon natuto. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon, magpaturo tayo. Teaching is not only from the Word of God. Teaching is a real teaching sa buhay niyo para magbago kayo. Hands-on po ang pagtuturo. Hands-on na yon. Hindi ito knowledge lang. It is life changing. So, take up your cross. Dalhin niyo ang inyong mga cross and follow God. Follow Jesus. So, lahat, Israelites, si Noah, si David, and lastly, na sinubok niya talaga, no, pero mo Diyos na, si Jesus Christ. In his human being, tinukso-tukso na rin siya. Talagang, tinest siya. Una, si Satan, tinos siya. Nakita niya, gutom na gutom. At sabi, sige, gumawa ka na ng miracle. And then, ang mga disipulo niya, iniwan siya. And lastly, yung dalawang tinutokso pa rin siya. Hindi na wala ang pagpabilintas sa kanya, ang pagsubok sa kanya. But he remained steadfast. Ang lagi niyang sinasabi kasama ko ang Panginoon Diyos. Mahal ako ng Panginoon. Ako at ang Diyos kami ay iisa. Nangawakan talaga siya sa kalooban ng Panginoon. And last, bago nga pala siya mamatay, alam niyo ba gusto niya ay tulad ng gusto niyo? Lord, pwede ba huwag niyo na akong bigyan ng pagsubok? At that night, kasama niya ang three intimate people niya. Si Peter, si John, at si James. Ang gusto niya yung bigyan ng moral support. Dito lang kayo at ako ay mag-pray kayo para sa akin. Magpipray ako dito. Anong pinag-pray niya? Lord, kung pwede lang, huwag na ako ipako sa krus. Patawarin niyo na silang lahat. Yun ang ibig sabihin. Kung pwede lang, ang cup na to na inumin ko ay lumagpas na sa akin. Tinutukso siya, natutukso din siya ng kanyang sariling laman. Kasi alam niya masakit. Pero hindi ang kalooban ko, ang kalooban niyo ang masunod. 3 times. Masakit kasi sa kanya yung mamatay kasi tao siya at that time.
Human being siya at that time. Nararamdaman niya sakit, dadanasin niya sakit, naiwanan siya ng kanyang mga disipulo, walang tutulong sa kanya, walang magdedepensa sa kanya, at sakit na pisikal, papatayin siya. Pero kalooban niyo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Kaya sa inyong mga kapatid, huwag kayong iiwas sa pagsubok, harapin niyo ito. Pero manatili kayo sa pangako ng Panginoon na ililigtas kayo. Ililigtas kayo ng Panginoon. Ang grasya niya nandiyan. Alam niya na ang pagsubok na mangyayari sa inyo. Pero nagkapalit ito ang pagpapala at pagtatag ng inyong pananampalataya. So si Jesus, tinanggap niya, pero pinalakas siya ng anghel. May bumaba ang anghel at pinalakas siya. At sabi niya sa tatlong natutulog, imbes na mag-pray, kita mo, pati mga best friend niya, hindi niya mapagkatiwalaan. Kaya huwag kayong titiwala sa tao. Huwag kayong titiwala sa salita ng tao. Huwag kayong titiwala sa turo ng tao. Huwag kayong titiwala sa mga pangako ng tao. Tumiwala kayo sa Panginoon Diyos. Manindigan kayo sa inyong pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang pangako sa inyo. You and the Lord only. God has a contract with you. Kontrata yun. Alam nyo yung dugo ni Kristo. Kontrata yun. You can even claim the blood of Jesus Christ. Alang-alang sa Kanyang pag-ibig, alang-alang sa kamatayan ni Jesus, alang-alang sa dugo ni Jesus, hilingin nyo, Lord, malagpasan ko ang problemang ito. Lalo na, namatay ang muling nabuhay si Jesus, pakikinggan niya lalo kayo. Kaya lagi nyo sabihin, Lord, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, at alang-alang sa dugo niya, tulungan niyo ako. Okay, ng tulong sa ninong nyo, sa katrabaho nyo, sa kakilala nyo, okay, masyadong maging padrino. Umasa kayo sa Panginoon Diyos. Kita nyo kahit hindi kayo tumawag ng mga tao, may mga tutulong talaga sa inyo. Subok ko na po yan. Pero, handaan nyo niya yung sarili. Kung hindi kayo ma-promote, okay lang. Kung hindi kayo matanggap, okay lang. May mas maganda pa. Kung hindi kayo makabili ng gano'n, okay din lang. Kung hindi kayo pahiramin, okay din lang. Kung nilayasan kayo ng inyong mga ng syota, ng best friend, ng mga kaibigan, tinaligdan kayo, okay din lang. Sabihin nyo lang, siguro, hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos. Lord, I will still wait upon you. Patuloy kayo maghintay sa Panginoon. Hindi kayo bibigyan ng Diyos. May natalaan para sa inyo na mas maganda pa. Subok ko na po yun. Tagal ko hindi natanggap tagal kong nag-apply ako sa high school, public school, hindi ako matanggap-tanggap, maabot na ng 2 buwan. Yung pala, may bibigay sa akin, hindi high school, college. Tuwan-tuwa ako na, wow, galing talaga ng Diyos. Nag-away-away kami dun sa dati kong pinag-tatrabahuan. Talagang sinisira niya yung schedule ko. Nanatili ako, hindi ko kinaaway. At mas maganda pa lang yung resulta. May mga bagay talagang taliwas sa expectation nyo, pero may magandang ibibigay. Pinalayas ako sa church, di daw ako pastor. Pinaansakit doon. Pinalayas ako, hindi daw ako pastor. Dilayas naman kami, buti na lang may mga sumuporta sa akin. Praise God sa mga sumuporta. Nag-build kami na yung church. Yan sa likod ng Katoliko, nababagsak na yung multi-purpose. Babagsak na. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, pag ito bumagsak tong bubong na to, matitigil na ang gawain. Okay din lang, matigil na ang gawain. Nakabili kami. Bago bumagsak yun, bumagsak naman kasi. Wala na kami doon. Nakabili kami ng lottery ito. In the nick of time, talagang binigay nito. Saksi si Rebea. Saksi si Micah. Di ba, no? Tagabuhat pa kayo ng mga bangko. Saksi si Matthew. Lahat yung mga saksi ko. Kung paano tayo binigyan ng church building dito. Saksi ang mga yan. Di
ba mukha tayong api? No? Maga-maga naglilinis tayo doon. Pag nagbaha, maghahakot pa ng putik. Pinagtyagaan namin yun. Pero binigyan tayo ng Panginoon. Parang sa mga ministers, sa mga pastor, parang ang sarap na i-give up talaga. Handa akong i-give up, pero hindi niloob ng Diyos. He has the right timing. Dumating naman. Praise God. Uy, nagpalakpakan. Glory to God. Okay lang yun. Sige. Naway palakpak na yan, i-apply nyo sa buhay nyo. No? Na Lord, totoo kayo. Alam nyo kung meron din lang sinasabi, patotoo na buhay ang Diyos, ang Israel. Ang Israel, kahit anong gawin, kahit anong bantala, i-ahilin, hindi maahilin. Kasi nandun ang pangako ng Diyos. In ancient times, sabi niya, sa inyo ang lugar na yan, ibabalik ko kayo. Ngayon binalik. Sa buhay nyo, ganun din. Ano man salita niya, i-claim nyo. Alang-alang sa kanyang pag-ibig, alang-alang sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, alang-alang sa kanyang dugo. At ang dugo na yon, yun ay ating seal of contract with God. Seal yun, sa'yo yun. Na sinasabi sa bawat salita ng Diyos, meron siyang obligasyon na tulungan tayo. Panghawakan niya, even at the last minute, okay, gagawa ng marahas na hakbang. Dahil takot kayo mawala, takot kayo na masaktan, takot kayo magkaroon ng sakit. At the last minute, even in the nick of time, God will bless you. Bakit gano'n? Para kapurihan, hindi sa inyo. Hindi sa ibang tao, kapurihan sa Kanya lang. Sa iyo, Kanya lang. Kaya bawat sa Diyos, salamat sa Panginoon. And Jesus Christ became a very good example talagang trial, no? Aside from the people of the Bible, si Jesus Christ, Jesus became Lord of Lords because He served. Siya talaga ang halimbawa na tinaas ng Diyos, hindi dahil siya ay Diyos. Siya ay tinaas ng Diyos dahil hindi dahil siya ay anak ng Diyos. Pakilagay nga, Jesus became Lord of Lords. Tinanghal siya ng Diyos. Hindi dahil siya ay okay. Ano na? Dahil siya ay naglingkod. Ganun din po sa atin. Hindi basta kayo pagpapalain ng Diyos unless na sumunod kayo sa Kanya. Kaya lang, yung pagsunod, andun nga, carry your own cross. You serve. Huwag niyo itasan ng sarili. Huwag niyong inahin ang inyong yabang. Huwag niyong unahin ang inyong nasa ng inyong katawan. Ang church ay hindi party-party. Ito ay grinding process. This is manufacturing process para baguhin tayo. So, God will give everything you need as long as ang ginagawa niyo ay sa kapurihan ng Panginoon Diyos. As long as nasasatisfy kayo sa Kanya. And the Word, tatandaan niyo huwag niyo mahalin ang daigdig na to. Huwag niyo ibuhos ang buhay niyo dito sa daigdig. This world is not our real home. Hindi ito ang tahanan natin. Hindi. Hindi kayo mananatiling mag-asawa. Hindi kayo mananatiling mag-ina. Hindi kayo mananatiling magkakapatid dito sa lupa. The world is, ang daigdig talaga, ba't niya ginawa sa atin? A training ground. Makalagay lang. Yes. This one is not our real home, but a training ground. Alam niyo yung mga sundalo, ang pinakasasabik nila ay ang makauwi ng bahay. Nandun sila sa training ground, nandun sila sa gera. Ganun din naman sa atin. Huwag niyong isipin na ito ay tahanan natin. This is only a training ground. Basahin natin dun sa chapter 10 and 37 to 34. Chapter 10, yan ang dahilan kung bakit sabi niya, no? Huwag niyo mamahalin ang inyong mga magulang, kapatid, asawa, sino pa mga dito sa lupa, nangigit sa akin. Sige. Basahin natin sa Matthew chapter 10 verses 37 to 34. Matthew chapter 10. Di ba sabi niya,
If you want to follow me, carry your cross. Ito mas grabe. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Parang taliwa sabi, mahal mo mga magulang mo kapatid. Oo, mahal mo mga magulang kapatid, pero huwag higit kay Jesus. Huwag higit sa Diyos. Anyone who loves their son, daughter more than me is not worthy of me. Okay? Sa 38. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Yun na nga. Susunod kayo sa akin, hindi kayo magbubuhat ng krus nyo, hindi kayo, ayaw nyo magpasubok, umiiwas kayo, gusto nyo puro blessing lang, you're not worthy of me. Sige, 39. Whoever finds their life will lose it. Sige, ibuhos nyo ang buhay nyo dito sa lupa, lalo kayong mawawalan. Magtrabaho kayo na magpatrabaho, magpayaman kayo magpayaman, magpakasaya kayo na magpakasaya dito sa lupa. Pero sandali lang yan, mawawala din yan. And whoever loses their life for my sake will find it. Mas maganda pa magiging mararanasan nyo. Mas maganda pa magiging buhay nyo. Hanggang doon lang, ano? And in 1 John chapter 2, verse 15, ito ang dahilan. Kaya nga, the world is not our home. Kaya nga temporary lang yan. Kaya sinabi niya, huwag niyo ibus ang buhay niyo dyan sa mga magulang niyo, kapatid niyo, asawa niyo. Nangigit sa akin, temporary lang yan. Isa sa inyo mamamatay, isa sa inyo mawawala. Masasaktan lang kayo ng lubusan kung mahal na mahal niyo ang inyong asawa, kapatid o magulang. Nangigit sa akin, ikasasakit niyo yan. Pero kung accepted nyo na ito'y temporary lang, kahit ano mangyari sa kanila, accepted nyo kasi temporary lang talaga dahil ang tunay yung pamilya ay ang Ama sa langit. At si Jesus, ang ating kapatid. There is only one Father, sabi ng Panginoon. Huwag niyong tatawagin ng Ama kahit sino dito sa lupa. Dahil isa ang ating Ama. Nire-refer niya yung real family natin sa karya ng Diyos. And 1 John chapter 2 verse 15. Ito dahilan. Kasi minsan may nag-refute dito. Paano? Hindi na ako trabaho? Hindi naman. Huwag lang kayo ma-engross sa mga bagay dito sa lupa. Sabi, do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Gaano mo pamahal ang inyong mga bagay na tinatamasa. Ayaw nyo bang mawala sila? Ayaw nyo bang mawala ng trabaho, ang iyong sasakyan, ang iyong bahay, ang iyong pamilya? Mahal nyo ba sila ng higit sa Panginoon? You will not be worthy of Jesus Christ. Pero lahat sila, lahat ng yan, tinatamasa nyo, ialay nyo sa Diyos. Ialay nyo yung pamilya sa Panginoon Diyos. Ialay nyo kung anong meron kayo sa Panginoon Diyos. At pagpapalain yan at pararamihin pa. Tayo na tayo. Kaya you give everything to the Lord. Huwag niyong paghawakan yan. Ialay niyo yan sa Diyos. At lalo pagpapalain at pararamihin. Kaya ngayon masyadong tightly control sa kanyang sarili, sa kanyang mga ari-arian at kung ano pa man, sila pa yung mawawala. Pero kapag inaalay natin sa Diyos, lalo ito pararamihin. At yun ang pagsubok natin, ayaw natin magbitaw. Ayaw natin mag-give way. Ayaw natin magparaya. Kasi may binabago sa inyo at Diyos. Ayaw na kayong maging makamundo. Because your real world, your real home is with God, is in heaven. For eternity. You are created for eternity. Ginawa kayong pagwalang hanggan. Hindi pang dito lang. Panginoon, salamat o Diyos. Narito kami, Panginoon, naalay namin ang
meron kami. Kung kami, Lord God, ay may mga bagay na nais namin gusto, makamit, Lord God, patawad, Panginoon. At kung kami nalulungkot dahil sa mga bagay na yon, patawad. Lord, nire-release namin ito. Nire-release namin ito. At pinapapasok namin sa aming buhay ang inyong presensya, ang inyong salita, inyong kalooban. Mga kapatitas na dating makamay, at simbolo na tinatanggap nyo ang grasya, pag-ibig, at salita niya. Panginoon, manahan kayo sa bawat isa. Kayo ang kanilang kayamanan. Kayo ang kanilang kalusugan. Kayo ang kanilang kalakasan. Manahan kayo sa kanila. I-open po natin ang puso, ang ating kaluluwa sa Diyos. At walang sala ang Diyos ay isa sa inyo. Palalakasin kayo, pasasayahin kayo, bibigyan kayo ng kapayapaan na hindi mabibigay ng daigdig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.